Magandang araw po sa ating lahat at sa muli tayo ay nandito upang mag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating pagsisimula, tayo po ay umupo at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon ay pinagkaloob sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Hiningi po namin ang iyong paggabay at pagkaloob sa amin ng talino at tulungan niyo po ako, Lord, sa aking pagtuturo. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Babasahin ko po sa inyo, mga kaibigan, ang isang talata sa Biblia na makikita natin sa Book of Mark, chapter 8, verse 37. Ang sabi rito, "Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Ito ay isang katanungan na itinanong ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tinuturuan. Ang sabi niya, ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Sisimulan natin ang pag-aaral na ito sa pamagitan ng isang kwento. Ito po ay isang kwento ng mayaman na mayroong 4 na asawa. Sa 4 na asawa ng mayamang ito, ang pang-4 niyang asawa ang pinakamahal niya. Lahat ng gusto ng pang-4 niyang asawa binibigay niya. Anong gustong pagkain, gustong damit, gustong bag, lahat ng gusto ng kanyang pang-4 na asawa, ito ay binibigay niya. Lahat ng gusto ng kanyang pang-4 na asawa sapagkat pinakamahal niya ang pang-4 niyang asawa. Yung kanyang pangatlong asawa naman, ito naman yung asawa na lagi niyang sinasama kapag may mga invitasyon, pag may mga party, nagsama-sama silang magkakaibigan, isinasama niya yung kanyang pangatlong asawa. Siguro ito yung medyo maganda sa kanyang 4 na asawa. Ngunit at the back of his mind, iniisip niya, tingin niya sa kanyang pangatlong asawa, mukhang pagdating ng panahon, papalitan ko ito. Yung kanya namang pangalawang asawa, ito naman yung asawa niya na nilalapitan niya kapag mayroon siyang problema. Kapag mayroon siyang pangailangan, nalulungkot siya, may problema siya, doon siya lumalapit sa pangalawang niyang asawa. At yung kanyang pangalawang asawa ay handa naman siyang tulungan sa kahit anong tulong na kinakailangan niya. Yung kanyang unang asawa, ito ang hindi niya binigyan ng pansin. Ito ang hindi niya minahal. Ito ang hindi niya pinagkakagustusan. Ito yung wala siyang pakialam. Ngunit ang kanyang unang asawa ang nag-aasikaso ng kanyang negosyo para wag siyang malugi. Ito rin ang nag-aalaga sa kanyang bahay, naghahanda ng pagkain. Ngunit kahit anuman ang hirap na ginagawa ng kanyang unang asawa, ito ay hindi niya binibigyan ng pansin at minamahal. Dumating sa punto na ang mayamang ito ay nagkasakit at yung kanyang karamdaman ay kanya nang ikamatay. Ang sabi ng doktor sa kanya, itong sakit mo ay wala na kami magagawa sapagkat ikakamatay mo na ang sakit mo. Mga ilang oras na lang siguro, mamamatay ka na. Nalungkot ang mayaman sapagkat wala na siyang chance upang mabuhay. Ang inisip niya, nakakalungkot naman mamatay ako mag-isa. Gusto kong may kasama ako sa aking kamatayan. Ang ginawa niya, pinatawag niya ang kanyang pang-4 na asawa. Nung dumating ang kanyang pang-4 na asawa, nakiusap siya. Ang sabi niya, sa lahat ng asawa ko, ikaw ang pinakamahal ko. Sa lahat ng asawa ko, ikaw ang pinagkakagustusan at binibigay ko lahat ng gusto at luho mo. Ngayon, na mamamatay na ako, pwede mo ba akong samahan sa kamatayan? Ang sabi ng kanyang pang-4 na asawa, ayokong sumama sa kamatayan. Ang sarap-sarap ng buhay sa mundong ito. Ayokong sumama sa iyo sa kamatayan. Nalungkot ang mayaman sapagkat ang pinakamahal at pinakamagastos niyang asawa ay hindi siya handang samahan sa kamatayan. Pinatawag naman niya ang kanyang pangatlong asawa. Ang sabi niya sa kanyang pangatlong asawa, mamamatay na ako, pwede mo ba akong samahan sa kamatayan? Ang sabi ng kanyang pangatlong asawa, uy, hindi ako sasama sa iyo. When actually, pag namatay ka, mag-aasawa ako ng iba. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang isip na yung kanyang pangatlong asawa, baka nga ipagpapalit siya sa iba. Yung kanya namang pangalawang asawa, nung pinatawag niya, ang sabi niya, sa lahat ng problema ko at pangangailangan ko, sa iyo ako lumalapit.
at tinutulungan mo ako. Ngayon na mamamatay na ako, pwede mo ba akong samahan sa kamatayan? Ang sabi ng kanyang pangalawang asawa, mahal kita, handa kitang tulungan, ngunit pagdating sa kamatayan, ang maitutulong ko lang sa iyo, ihahatid lang kita hanggang libingan, pero hindi kita pwedeng samahan sa kamatayan. Nalungkot ang mayaman at umiyak yung mayaman sapagkat yung kanyang mga minahal na asawa ay hindi siya handang samahan sa kamatayan. Hanggang meron siyang mahinang boses na narinig. Ang sabi ng mahinang boses, ako, handa ako sumama sa iyo hanggang sa kamatayan. Lumingon siya at nakita niya ang kanyang unang asawa. Payat na, walang nag-aasikaso, hindi niya minahal, wala siyang pakialam. Pero ito pala ang handang sumama sa kanya sa kamatayan. Gusto man niyang bumawi sa kanyang unang asawa, bigyan ng pagmamahal, bigyan ng pansin. Huli na ang lahat sapagkat malapit na siyang mamatay. Mga kaibigan, katulad ng isang mayamang ito na mayroong 4 na asawa, hindi niyo ba alam na ang bawat isa sa atin ay mayroong 4 na asawa? Ano ang 4 nating asawa? Ang pang-4 natin na asawa na mahal natin, pinagkakagastusan natin at lahat ng gusto binibigay natin ay ang ating katawan. Ito yung pang-4 natin na asawa. Ito yung gustong-gusto natin. Pag gusto ng ating katawan kumain, pinapakain natin. Pag gusto ng ating katawan ng magandang damit, binibigay natin. Ang pang-4 at pinakamahal natin na asawa sa sarili natin ay yung katawan natin. Ngunit, pag dumating ang panahon na mamatay tayo, hindi sasama sa ating kamatayan ang katawan natin. Ang katawan natin ay mabubulok ito doon lamang sa libingan. Ngunit hindi natin makasama ito sa kabilang buhay. Ang pangatlong asawa naman natin ay walang iba kundi ang mga material na bagay. Kotse, pera, cellphone, bahay, lahat ng gamit o material na bagay na mayroon ka. Yun ang pangatlong mong asawa. Ito yung dinidisplay mo sa mga kaibigan mo, ipinapakita mo sa mga kaibigan mo, yung mga material na bagay na mayroon ka. Pero pag namatay tayo, ang material na bagay ay hindi tayo sasamahan sa kabilang buhay. Ito ay mapupunta sa ibang tao. Ito ay mapupunta sa mga anak, mapupunta sa asawa natin, mapupunta sa nanay, mga mahal natin sa buhay, kung kani-kaninong mapupunta ang mga material na bagay na iiwanan natin pag namatay tayo. Ang pangalawang asawa naman natin ay yung mga mahal natin sa buhay. Nanay, kaibigan, asawa, na nilalapitan natin kapag meron tayong problema. At pag lumalapit tayo sa kanila na kapag meron tayong problema, tumutulong naman sila sa atin. Ngunit pagdating sa kamatayan, ang tanging maitutulong lang nila sa atin ay ihahatid tayo sa libingan. Hindi sila sasama sa ating kamatayan. Sino ang una nating asawa na hindi natin minahal at hindi natin binibigyan ng pansin? Ito ay ang ating kaluluwa. Ang ating mga kaluluwa, mga kaibigan, ito yung sasama sa atin pag namatay tayo at hanggang sa kabilang buhay. Ang kaluluwa natin, ang pinakamahalagang bagay na meron tayo. Ang nakakalungkot lamang, hindi tayo gumagastos, wala tayong ginagawa, hindi tayo nabibigyan ng panahon upang bigyan ng pansin ang ating mga kaluluwa. Masyado nating nabigyan ng pansin ang ating katawan, nabigyan ng pansin ang mga material na bagay na kailangan natin. Masyado natin nabigyan ng pansin ang mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Pero nakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay na meron tayo, at ito ay ang ating kaluluwa. Ang Panginoong Hesus, doon sa Mark chapter 8 verse 37 ay nagtanong, ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa?
sasagutin natin ang tanong, magkano ba ang ating kaluluwa? What is the value of our soul? Para malaman po natin kung gaano ba kahalaga ang kaluluwa ng tao. Magkano ba ang kaluluwa ng tao? What is the value of your soul? Ito yung katanungan na sasagutin natin ngayong araw na ito. What is the value of your soul? Una, kung babasahin ko po sa inyo ang Matthew chapter 8, aatras tayo ng isang bersikulo sa verse 37. Ang binasa kasi natin kanina ay verse 36. Ang binasa kasi natin kanina ay verse 37. Ang sabi sa verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ang sabi rito, ano ang magaganansya ng isang tao kung mapasa sa kanya ang buong sanlibutan at ang kanyang kaluluwa ay mapahamak? Ano raw ang halaga kung ikaw na ang nagmamay-ari ng buong sanlibutan, inapahamak na yung kaluluwa? Ano ang ibig sabihin nito? What is the value of your soul? Number one, the value of your soul is more than the value of the whole world. Ang halaga ng iyong kaluluwa ay higit pa kaysa halaga ng buong mundo. Ang sabi nga ng Panginoon dito, anong maibibigay mo kapalit na yung kaluluwa? Kahit sa iyo na ang buong sanlibutan, ikaw na ang hindi lang ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang mayaman na mayaman dahil ikaw na mismo ang may-ari ng mundo. Marami mga taong mayaman sa mundong ito, pero ano lang naman ang pinagmamay-ari nila? Ilang ektaryang lupa. Gano'n lang naman yung pinagmamay-ari nila. Pero dito, pinag-uusapan, ikaw na yung may-ari ng buong mundo. Sa iyo lahat ng dagat, sa iyo lahat ng lupa, sa iyo lahat ng kahoy, sa iyo lahat ng syudad, sa iyo lahat ng kontinente, lahat ng nasa sanlibutan, ikaw ang nagmamay-ari. Ngunit ang sabi ng Biblia, kahit na ikaw ang nagmamay-ari ng buong sanlibutan, kung ang iyong kaluluwa ay napahamak, anong maibibigay mo kapalit na yung kaluluwa? Ibig sabihin, kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak at mapupunta ng impyerno, tapos kakaharapin mo ang Diyos at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, papasukin mo lang ako sa langit, ibabayad ko yung buong sanlibutan. Sasabihin ng Diyos, hindi sapat ang buong sanlibutan sa presyo ng kaluluwa. Nais kong malaman ninyo mga kaibigan, na ang pinaka-mahal at pinaka-precious na bagay na meron tayo ay yung kaluluwa natin. Hindi kayang bilhin ito ng buong mundo. Yun ang sabi ng Panginoon. Ganon kahalaga ang kaluluwa ng tao. Bakit ba, Pastor, ganon kahalaga ang kaluluwa ng tao? Bibigyan ko kayo ng ideya kung bakit parang napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Nung ginawa ng Diyos ang tao, sa Book of Genesis, ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng alabok, finorm niya. Pagkatapos niyang finorm yung alabok, ang sabi ng Biblia, hiningahan ng Diyos yung kanyang finorm na alabok at ito ay nagiging living soul o buhay na kaluluwa. Ibig sabihin, ang hininga ng ating kaluluwa o ang buhay ng ating kaluluwa ay hininga mismo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hiningahan ng Diyos yung kanyang finorm into His nostril, and man become a living soul. Ang buhay ng kaluluwa, ang hininga ng kaluluwa ay hininga mismo ng Diyos. Kaya nga po mga kaibigan, ang kaluluwa po ng isang tao ay immortal. Hindi po namamatay ang kaluluwa ng tao. Ang namamatay po sa ating katawan, pag sinabi kasing kamatayan sa Biblia mga kaibigan, it means separation, paghihiwalay. Unang kamatayan na dadanasin natin sa mundong ito ay physical na kamatayan. Ito yung paghiwalay ng katawan at ng kaluluwa. Separation. Yung pangalawang kamatayan na dadanasin natin ay spiritual na kamatayan. Ito naman yung pagkawalay ng ating kaluluwa mula sa Diyos. Ang kaluluwa po natin kailanman ay hindi mamamatay. Pag tayo po, ang ating kaluluwa ay pupunta sa langit, habang buhay pong maging masaya at walang katapusang kaligayahan, ang ating kaluluwa kasama natin sa langit, sapagkat ang kaluluwa ay hindi namamatay. Ngunit, kapag ang kaluluwa po natin
ay mapapahamak sa impyerno, walang katapusan rin po ang paghihirap ng ating kaluluwa roon, sapagkat ang kaluluwa po natin ay walang kamatayan. Ang kaluluwa po natin ay immortal, sapagkat ang hininga po at buhay ng kaluluwa natin ay nanggagaling mismo sa hininga ng Diyos. Kaya walang anumang material na bagay na pwedeng ibayad natin sa ating kaluluwa. Kaya ang sabi ng Diyos, kahit pa ikaw na ang nagmamayari ng buong sanlibutan, ngunit ang kaluluwa mo ay napahamak, anong maibibigay mo kapalit na yung kaluluwa? Wala. Your soul, the value of your soul is more than the value of the whole world. Lagi niyo pong tandaan, napakahalaga ng kaluluwa natin. Ang presyo nito ay mas higit pa sa halaga ng buong sanlibutan. Yun po ang unang sagot. What is the value of your soul? The value of your soul is more than the value of the whole world. Ang pangalawa naman, mga kaibigan, ay mababasa natin sa Book of Luke, chapter 15, verse 7. Ang sabi rito, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Ang sabi rito, sinasabi ko sa inyo na doon sa langit magkakaroon ng katuwaan sa langit sa isang makasalanan na nagsisi. Ibig sabihin ng talatang ito, kapag mayroong isang tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ang buong langit ay nagsiselebrate sa isang kaluluwa lamang. Anong ibig sabihin nito? What is the value of your soul? The value of your soul is enough for heaven to celebrate. Isa lang na kaluluwa ang nagsisi sa kanyang kasalanan, ang buong kalangitan, kasama ang Diyos, Ama, Anak, Holy Spirit, mga anghel, at mga ligtas na nasa langit, magsiselebrate sila kahit isang kaluluwa lamang ang nagsisi. Ganon kahalaga ang isang kaluluwa. Dito sa atin, kailan lang nanalo ang isa nating weightlifter sa Tokyo, Japan, na si Heidelin Diaz. First time ng Pilipinas nagkaroon ng gold medal sa Olympics. Masaya ang mga Pilipino. Pero isipin nyo na lang, kung pati si Peticio ay naka-gold, pati si Marshall sa boxing ay naka-gold, si Paalam sa boxing ay naka-gold, 4 ang gold, di ba mas malaki ang selebrasyon? Isa nga lang nag-celebrate, ano pa yung 4, pero sa langit hindi kailangan 4. Isa lang na kaluluwa ang nagsisi. Sapat na upang mag-celebrate ang buong kalangitan sa isang kaluluwa. Ganong kahalaga ang isang kaluluwa. Tayong mga tao minsan sinasabi natin, isa lang naman yan. Pag hindi mahalaga, sinasabi natin, isa lang naman yan. Saka na pag-4 na. O kaya naman, pag mayroong isang tao na hindi masyadong mahalaga sa atin, birthday ni ganito, bigyan natin ng cake. Sasabihin mo, si ano lang naman yan, bumili ka na lang dyan sa bakery. Meron dyan tag 250 na cake, regalo mo sa kanya. Pero pag ang isang tao special, sasabihin mo, hindi pwede yung sa bakery. Dapat bumili tayo doon sa Red Ribbon kasi special siya. Sa Diyos, lahat ng tao, lahat ng kaluluwa ay special. Ganong kahalaga ang kaluluwa. Nasa isang kaluluwa na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at pupunta ng langit, ang buong kalangitan ay magsiselebrate para sa isang kaluluwa. Ganon kahalaga ang iyong kaluluwa. Your soul is enough for heaven to celebrate. Yung po ang pangalawa. Ang pangatlo po at huli na kasagutan natin, what is the value of your soul, ay makikita po natin sa Book of Romans chapter 8 chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi rito, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang sabi rito,
Gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibig sabihin, dahil mahal tayo ng Diyos at tayo ay nagkasala, nais ng Diyos bayaran ang ating mga kasalanan. At upang mabayaran ang ating mga kasalanan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para mamatay sa ating kasalanan. Ibig sabihin, what is the value of your soul? The value of your soul is equal to the life of the Lord Jesus Christ Himself. Ang halaga ng ating kaluluwa ay katapat ng halaga ng buhay ni Kristo, kung kaya't kailangan niyang mamatay upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Kahit isang kaluluwa lang ang kailangang iligtas ng Diyos dito sa lupang ito, bababa pa rin ang Panginoong Hesukristo at mamatay sa nag-iisang kaluluwa na kailangan niyang iligtas, sapagkat ang isang kaluluwa ay katumbas mismo ng buhay ng Panginoong Hesus. Ganon kamahal ng Diyos ang kaluluwa. Ang sabi nga ng Biblia, doon sa una nating binasa, sa Mark chapter 8, kung babalikan po natin ang Mark chapter 8, binasa natin yung Luke pala mga kaibigan. Sa Luke chapter 15, ang binasa natin ay yung verse 7. Basahin po natin sa Luke chapter 15 ang verse 4. Ang sabi, "What of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it?" Ang sabi rito, kung meron kang, sabi ng Panginoong Hesus, kung meron kang 100 na tupa, nawala yung isa, hindi mo ba iiwanan ang 99 upang hanapin ang isa hanggang sa makita ito? Dito natin makita kung paano pinahalagahan ng Diyos ang isang tao, na kahit isa lang ang nawala, iiwanan niya lahat, mahanap lang itong nag-iisang nawala. Kung sa sanlibutan ito, isang tao lang ang nagkasala at isang tao lang ang kailangang iligtas ng Diyos, kailangan pa rin ni Kristong bumaba at mamatay sa krus para sa iisang kaluluwa, sapagkat ang presyo ng isang kaluluwa ay katumbas mismo ng buhay ni Kristo. Hindi ibig sabihin na, isang tao lang naman ang iligtas ni Kristo, hindi naman buong sanlibutan, putulin na lang natin yung daliri ni Kristo, katumbas ng isang kaluluwa. Hindi. Ang kaluluwa kasi pag nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kailangan may mamatay. At upang maligtas ang isang kaluluwa, kailangan ni Kristo mamatay. Ganun kahalaga ang kaluluwa ng tao, na ang katumbas ng kaluluwa ng tao ay yung buhay mismo ni Kristo. Kaya, nung iligtas ng Diyos ang kaluluwa ng tao, kailangan niyang mamatay, sapagkat ang isang kaluluwa ay katumbas ng buhay ng Panginoong Hesus mismo. Ganon kahalaga. Makita natin kung napakamahal pala o napakamahalaga pala ng ating kaluluwa. Una, the value of our soul is more than the value of the whole world. Pangalawa, the value of our soul is enough for the whole heaven to celebrate if it will repent. Third, the value of our soul is equal to the life of the Lord Jesus Christ Himself. Mga kaibigan, sa panahong ito, medyo nalulungkot ako sapagkat isang kaibigan ko ang namatay. Ang iba sa inyo, kilala niyo si Master Joseph Gaso. Kasamahan ninyo si Master Joseph sa trabaho ninyo, sa iilan sa inyo. Bakit ako nalungkot? Kasi bata pa lang ako o high school pa lang ako, magkakilala na kami, sapagkat si Master, yung kanyang kapatid, ay classmate ko. At si Master naman ay classmate ng kapatid ko. Magkakaibigan sila. When actually nung namatay si Master, namatay yung kuya ko,
bumisita siya doon sa bahay namin. Nakakalungkot mang isipin na siguro ang edad niya nung siya ay namatay ay kakalibing lang niya nung nakaraang linggo. Nung namatay siya, ang edad siguro niya 53 o 52. Magkasing edad sila ng kuya ko. Pero blessing na rin, namatay siya sa ganong edad. Kaya yung kuya ko ay namatay sa edad lamang na 47. Pero wala tayong magagawa kasi yun na ang kanyang panahon. Ngunit mga kaibigan, nakita natin na napakahalaga ng buhay natin. At darating rin tayo sa punto na nangyari kay Master. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero surely, isang araw, mamamatay rin tayo. Ano ang gagawin natin upang mabigyan natin ng pansin at pagmamahal ang ating kaluluwa? Nakita natin kanina kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao. Ano ang pinaka-best na magagawa natin? Magbigay tayo ng pansin at pagmamahal sa kaluluwa habang meron pa tayong panahon. Hindi katulad ng mayaman, nung makita niya yung importansya ng kanyang unang asawa, huli na ang lahat. Tayo, marami pa tayong panahon. Nakita natin napakahalaga ng kaluluwa natin. Ano ang magagawa natin upang mapahalagahan natin ang ating kaluluwa? Ang pinaka-best na magagawa natin upang bigyan ng pagmamahal at importansya ang ating kaluluwa ay siguraduhin natin na habang tayo ay buhay pa sa mundong ito, sigurado tayo pupunta sa langit. Siguraduhin natin ng ating kaluluwa pagdating ng panahon na ito ay pupunta na sa kabilang buhay, mamamatay na ang ating katawang pisikal, ito ay mapupunta sa langit at hindi mapapahamak sa impyerno. Ang pinaka-best na pagpapahalaga sa kaluluwa ay siguraduhin natin na yung kaluluwa natin ay sigurado ang kaligtasan at pupunta sa langit habang buhay pa tayo. Bakit? Kasi kung patay na tayo, wala nang panahon para tayo ay maligtas. Kasi patay na tayo, pero buhay pa tayo, marami pa tayong panahon upang maligtas ang ating kaluluwa. Sa Biblia, sa Luke chapter 16, merong isang kwento roon na ikinuwento ang Panginoong Hesus. Siguro ang iba sa inyo alam nyo. Ito yung story ng mayaman at ng mahirap na si Lazarus. Yung mayaman, masarap ang kain, maganda ang damit, at si Lazarus naman, isang mahirap na ang kinakain ay yung mga tira-tirang pagkain lamang. Ngunit kahit mahirap si Lazarus, sigurado siya sa kanyang kaligtasan. Kaya nung namatay si Lazarus, ay sabi ng Biblia, dinala siya ng mga anghel doon sa Abraham's bosom o sa paraiso. Ang mayaman naman, masarap ang buhay niya sa mundong ito, ngunit hindi niya siniguro ang kanyang kaligtasan. Kaya nung namatay siya, paggising niya, nandoon na siya sa lugar ng kapahamakan sa Hades. At alam naman natin ang istorya na yung mayaman nga ay humingi pa ng tubig kay Abraham. Sabi niya kung pwede basain ni Lazaro yung dulo ng kanyang daliri para ipalamig sa kanyang dila dahil hirap na siya doon sa lugar ng Hades. Nung nandoon siya sa Hades at nakipag-usap siya kay Abraham, hindi mo mababasa na humingi siya ng kaligtasan. Hindi niya sinabi, Amang Abraham, iligtas mo ako rito sa impyerno, hirap na ako. Hindi. Bakit? Wala nang panahon. Kasi patay na siya. Kaya hindi mo mababasang humingi siya ng kaligtasan. Humingi siya ng tulong para maligtas. Kasi tapos na. Patay na siya. Ang hiningi ng mayaman, ang sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, baka pwedeng suguin mo si Lazaro na bumalik sa lupa dahil sa bahay namin, meron akong 5 kapatid. At ayaw kong mapunta sila sa lugar na ito. Ang sabi ni Abraham doon sa mayaman, nandoon na si Moises, nandoon na ang mga propeta. Kung ang mga kapatid mo ay hindi makikinig sa kanila, kahit na ang isang patay ay bumalik mula mabuhay, kahit na ang isang patay ay mabuhay, hindi pa rin sila makikinig. Mga kaibigan, maaring tayo ang 5 kapatid na buhay pa ngayon. Maaring meron tayong mahal sa buhay na nasa impyerno ngayon naghihirap at nakikiusap
na kung pwede tayo ay mapadalhan ng mensahero upang huwag tayong mapahamak sa lugar ng impyerno. Mga kaibigan, katulad ng sinabi ni Abraham, wala ng taong patay na mabubuhay mula sa mga patay upang magsabi sa atin tungkol sa kaligtasan. Marami ng mga pastor, nandito si Pastor Alvin, na pwedeng gamitin ng Diyos upang ituro sa inyo kung ano ang kaligtasan, sapagkat meron pa kayong pag-asang masiguro ang kaligtasan sapagkat buhay pa tayo. Wala ng pag-asa yung mayaman dahil patay na siya. Kaya yun na lang ang pakiusap niya kay Abraham. Amang Abraham, padalhan mo naman ng tao doon sa bahay namin dahil meron pa akong 5 kapatid, buhay pa sila eh. Ayaw kong mapahamak sila sa lugar na ito. Mga kaibigan, buhay pa tayo. Pwede pa nating maiwasan ang impyerno. Kailangan lang natin bigyan ng kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Paano ba natin mabigyan ng kaligtasan ang ating mga kaluluwa? Una, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, upang matanggap mo ang kaligtasan, kailangan mo una tanggapin na ikaw ay isang makasalanan, sapagkat tayong lahat ay makasalanan. At hindi lang yun, kailangan mong malaman na ang kasalanang ginawa natin ay mayroong kabayaran. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang sabi, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan mong maintindihan na dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan, ang kasalanan natin ay pagbabayaran natin ng kamatayan. At ito yung pagpunta natin sa impyerno. Hindi lamang ito yung physical na kamatayan na naghihiwalay ang ating katawang lupa sa kaluluwa, kundi ito rin yung habang buhay na pagkawalay ng ating kaluluwa mula sa Diyos dahil sa kasalanan, at yung ating kaluluwa ay mapapahamak ng walang hanggan doon sa impyerno. Kailangan nating maintindihan na yung kasalanan natin ay pagbabayaran natin ng kasalanan, ay pagbabayaran natin ng kamatayan, at ito yung kapahamakan doon sa impyerno. Yun ang katotohanan ng Biblia. Lahat tayo ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno sapagkat doon natin babayaran ang ating mga kasalanan. Ngunit, salamat na lang, mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang pagmamahal ay pinakita niya sa atin. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, yung binasa ko kanina, ang sabi doon, "But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ngunit, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin kahit tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dahil tayo ay nagkasala at ang kasalanan natin ay babayaran natin ng kamatayan, ang Panginoong Diyos sa langit, ipinadala si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, para siya ang mamatay para sa atin. Imbis na tayo ang magbabayad ng kamatayan dahil sa ating kasalanan, si Kristo ang nagbayad at namatay para sa atin. Kaya ang tawag natin kay Kristo, tagapagligtas. Ibig sabihin, mapapahamak na tayo sa impyerno nung namatay siya sa krus, iniligtas niya tayo. Tawag natin kay Kristo manunubos. Imbis na tayo ang magbabayad sa ating mga kasalanan sa impyerno, si Kristo ang nagbayad ng kamatayan sa krus. Ngayon, mga kaibigan, matagal nang ginawa ni Kristo ang pagbayad sa ating mga kasalanan. Matagal nang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, nalibing, pangatlong araw nabuhay siya para sa ating kaligtasan. Iniligtas niya lahat ng tao. Ang tawag natin kay Kristo, tagapagligtas. Ngunit, ibig bang sabihin, ngayong si Kristo ay namatay upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao? Lahat ng tao ay pupunta na sa langit? Ang sagot, hindi. Kung babasahin po natin ang Biblia, may mga talata kang mababasa, sinasabi, malawak ang daan sa kapahamakan, marami ang patungo roon.
masikip at maliit ang daan ng buhay, kukunti lang ang nakakasumpong nito. Ito ay katotohanan na kahit na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao nung siya ay namatay sa krus, mas marami pa rin ang taong mapapahamak sa impyerno kaysa mga taong nakakasumpong ng langit. Ang tanong, sino lang pala ang maliligtas? Ang taong maliligtas lamang ay walang iba kundi yung mga taong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Karamihan sa mga tao ngayon, kahit kayo siguro, alam niyo si Kristo tagapagligtas. Alam niyo si Kristo manunubos. Ngunit kung tatanungin ko kayo, kayo ba ay siguradong pupunta sa langit pag namatay? Karamihan sa inyo ang sagot hindi. Kung ako ang tatanungin ninyo, si Kristo ay aking tagapagligtas, si Kristo ay tinubos ako sa krus. Kung tatanungin niyo ako, Pastor Alvin, si Kristo tagapagligtas, ligtas ka ba? Ang sagot ko, oo. Pareho nating alam na si Kristo ay tagapagligtas. Pero ang sagot nyo, hindi kayo ligtas. Hindi kayo sigurado sa kaligtasan. Ako, ang sagot ko, oo. Sigurado ako sa kaligtasan. Anytime na mamatay ako, pupunta ako sa langit. Ano ang pagkakaiba natin? Simple lang ang pagkakaiba natin. Yung pananampalataya. Maraming mga tao sa mundong ito, alam lang nila na si Kristo tagapagligtas. Ngunit hindi nila tinanggap si Kristo sa pananampalataya na kanilang tagapagligtas. Yun ang kaibahan natin. Kaya sigurado ako sa kaligtasan sapagkat sinampalatayanan ko ang ginawang pagligtas sa akin ng Panginoon Hesus nung siya ay namatay sa krus. Si Kristo ay tagapagligtas. Nanampalataya ako, kaya ligtas ako. Maraming mga tao alam si Kristo tagapagligtas pero hindi nanampalataya, kaya hindi sila sigurado sa kaligtasan. Upang masigurado natin ang kaligtasan, upang mabigyan natin ng pagmamahal at halaga ang ating kaluluwa, kailangan nating tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas sa pananampalataya. Kailangan magkakaroon tayo ng sinsirong pananampalataya sa ating puso na tayo ay hindi na mapapahamak sa impyerno, tayo ay pupunta sa langit sa oras na mamatay tayo sapagkat sinampalatayanan natin yung ginawang pagliligtas ni Kristo sa atin doon sa ibaba ng krus. Kailangan nating tanggapin si Kristo sa pananampalataya na ating tagapagligtas. Doon lang po natin mabigyan ng halaga ang ating kaluluwa. At doon rin natin masiguro na anytime mamatay tayo, pupunta tayo sa langit sapagkat buhay pa tayo, alam na natin na ligtas tayo dahil tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas sa pananampalataya. Ngunit ang bagay na yan ay nasa inyo na kung ano ang inyong desisyon. Bago natin tapusin ang pag-aaral na ito, sino man sa inyo ang nais tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, i-guide ko kayo sa isang panalangin. Kung ano yung sasabihin ko sa pananalangin ko, gayahin nyo lang ako. Habang ginagaya nyo itong panalangin ko, gawin yung taos puso sapagkat ang pagtanggap kay Kristo ay nanggagaling sa puso. Ito ay panalangin ng isang taong makasalanan na dais tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas sa pananampalataya. So sa mga nais tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, sumunod lang po kayo sa panalangin ko. You repeat after me. Pagkatapos kong sabihin, gumaya kayo kung nais niyong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. So, kung nais niyong tanggapin, gayahin niyo lang ako, mga kaibigan. Manalangin po tayo, iyuko po natin ating mga ulo. Sa nais tumanggap, gayahin niyo po ang panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa katotohanan na ipinagkaloob at ipinakita mo sa akin. Tinatanggap ko po na ako ay isang makasalanan at magbabayad ng kamatayan at maghihirap
doon sa impyerno. Ngunit sa oras na ito, ay tinatanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas sa pananampalataya, na siya ang namatay, nalibing, at nabuhay maguli para bayaran ang aking mga kasalanan. At nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Ama, marami pong salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, at nawa natutuwa ako kung sino man sa inyo ang gumaya sa prayer at sumunod sa prayer. Maaaring hindi man tayo magkita sa mundong ito, but someday kung kukunin tayo ng Diyos, kung tunay mong tinanggap si Kristo sa pananampalataya, sa langit, makikita tayo, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo, and God bless sa inyong lahat.